our speaker for today's topic on growing and ano nga ito? Growing and raising agarwood. Nag-start ang ating engagement as mentioned by Director last year with Sir Manolito Putong and the rest of the AGAP and AGPC members. Siya po ay isang known grower and farmer. Pero before I think malawak din ang kanyang engagement in comes to marketing, selling, parang before yun ang kanyang mga. He is currently the president and the CEO of the Puts Agarwood Farm Corporation in Region 6 and Antique. Also the chairman, COE of the Atrial Natural Oils Corporation in Region 4A Cavite. The chairman also of the Coconut Farmers Association of Antique and founding chairman of the AGAP or the Agarwood Growers Association of the Philippines Incorporated. He's also the chairman, ang dami niyang chairmanship, the Crown Agroforestry Plantation Incorporated or CAPI, currently the director of the Agarwood Growers Producers Cooperative. If you are asking bakit anong pinagkaiba ng AGAP sa AGPC, the AGAP are the Growers Association or the Farmers Association. The AGPC is the income or the cooperative, those that are engaged in income generating. And he's also the chairman of the Putong Realty Corporation. So he's also into real estates. And as mentioned earlier, previously he's into sales, marketing manager of DAC Real Estate Australia and PNG. So may mga contacts na to abroad. Supply and distribution manager of the Phoenix Builders Limited in Papua New Guinea. Formerly the president and CEO of the Wellstar Cargo Corporation. So medyo marami na siyang experience when it comes to marketing and exporting. In 1996, he also he was the supply chain director of the Smith Plus Nephew FCE in Jelly Alley, Dubai, and was also the logistic manager of the Diamond Star Agro Products Incorporated in Taguig. So this slide presents his experience when it comes to marketing, to exporting, especially for this agarwood industry na pinapasok natin with ng mga grupo na katulad nila. Okay. And former district deputy of I-36 Diocese of Imus, very religious din ang ating speaker for today. Past Grand Knights of Columbus Council 13538 of the Immaculate Heart of Mary Parish, Bacandula in Imus. State Officer, Columbian Squires Luzon Jurisdiction. The Program Service Director of the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, BCBP in Imus. Kaya naman ang kanyang foundation for his passion and to support the agarwood growers and future entrepreneurs ay founded by his background dito sa pagiging members of these religious organizations. In terms of educational background, he has his Master in Business Administration from the Cavite State University. He also has a Master in Religious Education in De La Salle University in Dasmariñas. He also has a Master's of Art in Teaching English. Mamaya maririnig nyo kung gaano siya kagaling English and ka-fluent. Also in De La Salle University, Dasmariñas. And his Bachelor of Science in Customs Administration in PMI colleges. So without further ado, let me call on Mr. Manuelito R. Putong, the President and Chief Executive Officer of the Puts Agarwood Farm Corporation for his presentation. Thank you. Thank you very much for that lengthy introduction, Ma'am Flor. Thank you very much. Sa Fago Farming, masaya na kaming mga magsasaka kung ang aming tanim ay yumayabong or it's growing, kumbaga.
So, ang nakikita namin normally, the barometer that we're using to that is may mga bago siyang mga usbong, ano? Bago siyang tubo. So, masayang-masaya kami niyan. Tuwing umaga, pag nakikita mo siya, closer anak. So, ayan, ganyan siya pagka nagsisimula. No? So, yun yung mga parang maski hindi siya ganon ka, yung kitain yung bayad, we're not after to that. Makatulong ang environment, masaya na kami with this Agawood, mga sprouts na yan. Ano ho? So bago tayo magpatuloy, hayaan nyo akong batiin kayo mula dito sa small farm ng Agawood namin dito sa Tansa, Cavite. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. And also of course, hayaan yung magpasalamat kami ng grupo sa mga ka-team namin, kasama namin sa DOST FPRDI sa pagkakataong naibigay sa amin upang ma-share naman namin sa inyo on how we do it in growing and farming Agawood. Ano ho? So, wala na po tayong masyadong ubusin kasi limited lang ang ating oras. So let's go direct to the point now. Hello, sir. Nakamute po kayo, sir. Oh, I'm sorry. Okay, thank you po. Thank you. We're back din sa presentation. Growing and farming Agawood. Okay, welcome po. Welcome to my presentation. Next slide, please. Ayan. Sabi niya nga dito, like sabi nga kanina ng director, Agawood is a wood for gods. It's one of the most expensive types of wood in the whole world. Its resin is used in the flavor and fragrance businesses. So tamang-tama ito sa project na DOST FPRDI natin. Next slide, please. Okay, ito yung madalas na katanungan, Agawood. Ano ba yung Agawood na yan? 'Di ba? So, akala nila siguro yung pangkaraniwang puno lang na may tutulad sa santol o kung anumang punong lokal, po. Pero kung mapapansin ninyo sa inyong screen, yung kulay itim po na yan sa gitna, sa heartwood, yung tinatawag, yan po ang tinatawag na Agawood. Okay ho, ulitin ko. Agawood is a resinous substance found in the heartwood of Aquilaria trees and Thymilaceae family. So sabi nilang ganun, paano ba na-develop yung Agawood na yan? Paano siya na-develop? So mayroon po tayong kailangang inoculant o inoculum para maipasok sa kanya, ma-inoculate sa kanya para mag-develop siya. It's a particular fungi na gagamitin natin na pwede siyang maging edible or unedible. Depende kung anong fungi ang gagamitin natin sa pag-inoculate. So 18 to 24 months nagde-develop na siya. Yun po yung period ng development ng Agawood sa kanya. So kung mapapansin niyo sa image na nasa harapan nyo ngayon, ayan may white, may dark. Take note that yung dark color niya, doon sa heartwood na ayan, the more darker it is, it is parang mas mahalaga, mas mahal yung value ng Agawood na ayon. And then the white, sineseparate po natin siya using yung parang pait yata ang tawag natin doon. Sineseparate yung white, tapos kinukuha lang po natin yung itim. Ano ba pwedeng gamitin pa yung itim, yung white na yan? Well, according to the literatures I'm reading, marami sila, hindi na daw po siya pwedeng gamitin. Wala daw siyang use. But then, pwedeng, kung malalaki naman siya, pwede daw siyang, yung sa mats, yung sa posporo, maganda daw pong gamitin yan. Yung portion, yung white portion ng Agawood, Agawood timber na yan. Next slide, please. Okay. So ngayon kapag na-separate na natin yung itim dun sa puti, ang itim ay iyan po yung nakikita ninyo sa inyong screen. Ang itim ay pagka yan inilubog nyo sa tubig ay nailalim siya, nalubog. Sorry. Nalubog siya, So kaya nga ang isa ding tawag sa kanya, aside from Agawood, ay sunken wood. Kasi po yung the best quality ng Agawood na meron
ay yung talagang nalubog siya na hindi nalutang. Meron po kasing merong klase ng agawod na kapag nilubog and then nalutang naman siya later on. But the best quality or the best grade of agawod na tinatawag nating sunken grade ay yung pong hindi ho talaga siya nalutang. Nakalubog siya. And then isa pa hong karakteristik ng agawod na ito, pagka sinisindihan nyo siya, like kagaya niyang nakikita nyo na umuusok na yan, parang katol, ano. Ang kaibahan nga lang nila ay, sa katol, meron tayong may natitirang parang abo, abo. Pero sa agarwood po, sa nakikita nyo yan, wala po siyang abo. Lahat po siya nag-evaporate. And then, yung nakikita nyo yung agarwood chips na yan, by default, ayan na po yung agarwood. Okay? So kaya pag sinabi nating agarwood sa merkado, we are talking of agarwood chips. Next slide, please. Okay. Yung mga uses nito, ano ba yung masambato natin ginagamit ito? Bakit everybody's going crazy about this agarwood thing? Okay? So marami mo siyang gamit. Simulan po natin dun sa mga medicinal use niya. Maski po sa simula pa ng unang panahon, ito po ay ginagamit na talaga nila sa, lalo na daw para pampakalma kapag nasa trouble yung iyong tummy, ano? So isa daw po yan sa mga use niyan medicinally, no? Tapos yung bunga po niyan, magiging marami tayong bunga niyan kasi eventually dahil napakarami nating growers nationwide. So yung bunga po niyan ay pinapowder at isinasama sa mga pilduras. Isa po yan sa mga ingredients. Tapos ano pa ba yung mga medicinal niyan? Tapos yung mga dahon niyan, yun, madami ding use, mga pantapal-tapal, mga alam nyo naman sa mga probinsya, isa yan sa mga ginagamit nila. Next is yung sa aromatherapy. Siyempre, sa aromatherapy, kasi oil yan, oil. Ang pinakamabisa o ang pinakagamiting ng aromatherapy ng agarwood oil is yung brain enhancer po siya. So, minamassage po siya dito, aromatherapy sa massage. Tapos ayon, nag-i-improve daw po. Kaya nga nag-i-improve daw po yung yung brain o yung mental ability. So, sabi ko nga kailangan ko na yan because I'm getting old, I'm getting nahihirapan na ako mag-memorize ng mga yan. So, kaya kailangan na natin yung agarwood na yan for aromatherapy. Tapos yung ito doon po ay pala pwedeng edible siya, no? Sa Malaysia, ginagamit po siya sa paggagawa ng curry. Malaysian cuisine ingredient. Isa po siya sa mga ingredient para sa paggawa ng curry. And of course, ito po talaga kaya po ito yung nagiging mahal kasi nga po ginagamit siya doon sa luxury perfumery. Yan po yung number 1 talaga niyan kung bakit sa very expensive. Sa mga nauna ko po kasi nabanggit, hindi kamahalan yung presyo niyan. Sa perfumery po talaga ang focus. Kaya nga po, yung lahat ng perfumer sa Europe, dito po sa Gulf, yan po yung kanilang number 1 na hinahanap. The agarwood. Pero agarwood, hindi po kilala yan sa, let's say Dubai, sa Gulf region. Hindi nila kilala ang agarwood. Mas kilala po sila sa oud. O-U-D-H or pwedeng walang H. Oud from the word agarwood. Inalis nila yung agarwood naman. Pero sa atin sa Pilipinas, ang tawagan naman natin is agar. Sa kanila, oud, wood. Okay? Next slide, please. Okay. Kapag yung nakita nyo kanina yung chips na binaburn, isa po yung sa use nga sabi kanina, yung chips po na yan, isa po yan sa mga marketable, isa po yan sa mga products na hinahanap globally. Po. And then yung chips po na yan, ay ipina-powder po natin yan, dinudurog. Tapos yung powder na yan, isinasalang natin po yan sa distiller, and then para makuha natin yung nasa gitnang product, pure essential oil. Next slide, please. Ayan. Before, ang tawag ko lang dito is market value, Pero pinalitan ko kasi baka akala nila local market value. Pag sinabi kasing local market value, unang-unang isipin niyan, ay may market sa Pilipinas, local eh. Pero hindi po. Ang talaga pong value na pinag-uusapan natin dito ay export value. Wala po sa Pilipinas. Dahil nga po,
sa tatlong produkto na nabanggit ko kanina, agarwood oil, agarwood chips, agarwood powder, ay yan po yung hanapin nila doon sa kanila, sa ibang bansa. Kaya export. Ano ho? So ang agarwood oil, pinakamababa po yung nilagay natin dito kasi ayoko naman pong mag-hallucinate about it. So, oh my God, ganyan pala presyo niyan. Pero yung mga nakakapag-research at nakakaintindi ng merkado kung paano talaga ang bentahan o trading ng agarwood, ay hindi lang po siya $20,000 o 1 million peso per kilo. Ano ho? Hindi lang po siya yun ang price niya. Nagre-range po siya ng 1 million to 5 million po yan per kilo. Now, dun muna tayo sa mababa kasi magsisimula pa lang naman tayo. Hindi naman tayo pwedeng biglang boom. Oh, 5 million ang kilo ko. So ngayon, sa isang puno, normally, according to our consultants abroad, Thailand, Malaysia, and Vietnam, ang sabi nila, minimum daw po sa isang puno na 10-year-old harvest ay mayroon pong 2 kilos na nakukuha minimum up to maximum of 4 kilos po. Okay? 4 kilos. So doon pa lang, sulit na. My God, di ba? So bakit may mahogany pa? Di ba? So ang susunod na product na hinahanap nila ay yung chips nga o yung agarwood mismo. This one, nagpapeg lang siya ng parang yung maliliit. Hindi po ito yung tinatawag nating isang bulk o isang kalaking hita mo, iba po yun. Wala po dito yun. Special price po yun. Medyo mahal prices siya. Kasi nga po, special po yun. Bibihira po kasi nabubuo na isang ganun, isang timber. Bihira po yun. But it commands a big price. Ngayon dun sa agarwood chips, napipira-piraso po siya. Now 4,000 per kilo US dollar. So sa atin dito, meron 200,000 per kg yan. Okay? Ano po nito, ang pinag-uusapan nating price nito ay dun po sa merkado. Merkado na Singapore or merkado ng Dubai o yung world trade natin doon. Yun po yung kasi yung sentro ng agarwood trade. Now, ang last product natin is baka akala nyo yung agarwood powder, yung post-distillation na po ito, hindi po ito yung pre-distillation. Kasi ang powder po ay bago i-distill, ipasok sa distiller at yung after, yung nakuna na ng oil. So ang agarwood powder, kapag talagang wala na siyang mapigang oil, yan naman po ay ginagamit yan sa paggagawa ng incense. Kung makikita nyo yung stick, may dinidikit sila doong yun yung powder yon. So yung agarwood powder yun, so yun yung ginagamit nila doon. Okay, so napakamura lang naman, pero still bulk yan So $10 yan per kilo, so 500 peso per kilogram. But then ang usapan natin dito bultuhan. So yun po yung mga presyo natin na pinag-iisipan. Abroad ho yan. Wala tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kapag katapos na po yung mga pag-aaral na gagawin natin with the DOST FTRDI again, tutuloy po natin yan. Magmamarket na po tayo dito yan. Ipakikilala natin dito yan sa lahat na nangangailangan ng scent. Kung ano man yan, kung may mix yan, may blend, o kung ano pang basta may kailangang amoy, we will introduce the product agarwood. Next slide po. Okay, nalaman na natin yung produkto niya, but then, sa anong species natin siya kukunin? Sabi nga natin kanina, agarwood from the Thymilaceae family. Remember, just like people, trees have nationalities based on their original habitats. Ito medyo malaking usapin to. Pagka sinabi nating original habitats, origin, doon ka nagsimula. Saan ka pinanganak, doon ka habitats. Doon ang origin mo. So native species, ang native species po ay naturally occurring species in a specific country. Like Philippines, if it is just found in one country or sa atin lang sa Pilipinas, it is referred to as endemic. Tatandaan natin to medyo ito ay kailangan natin lalo na yung mga native species natin. Itanim natin, will make them grow, It is found in one country or island. It is referred to as endemic. And native endemic species. While if it is also found in other countries, then it is referred to as indigenous. Okay? Indigenous species. Huwag po tayong malilito dyan. Okay? So, ang ibig sabihin, ulitin ko, pagka endemic, dito lang yan. Walang iba, hindi mo makikita yan sa ibang country. So, o sa ibang lugar. Pero kapag yan ay indigenous species, native indigenous species, native din,
Pero meron din namang makukuha sa ibang bansa. Okay? While if it is also exotic or introduced species, ito, maraming kwento dito sa exotic na to, no? Are those found in other countries that are intentionally or accidentally introduced in an area outside of its outside habitat. Ano ho? So ibig sabihin, hindi po talaga siya dito sa Pilipinas lumago. So dinala dito. Matagal na pong marami tayong species na ine-enjoy naman natin sa Pilipinas na exotic pala. Can you imagine, taon na yung nandito sa atin pinakikinabangan, kakawati tree, no? Ano yan? Exotic species. Okay? So next slide, please. Okay. So siyempre, yung mga native species na iyan natin, kailangan may backup yan. Pinakikialaman niya ng gobyerno. Kasi sila lang yung regulatory agencies, government agencies na nagsasabing, ito nga ay native or exotic. So we have National List of Threatened Flora. Pursuant to Section 22 of Republic Act number 9147, otherwise known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, and in accordance with Section 6 of DNR Administrative Order number 2007-01, establishing the National List of Threatened Philippines Plants and their categories and list of other wildlife species, was updated again through DNR Administrative Order number 207-11. So you can research on that later on. To DNR DAO 207-11. Next slide, please. Ano ba sinasabi ni National List of Threatened Flora dyan? O yung sinasabi ng DAO 207-11? Okay, ano sinasabi? So kunin natin siya. Ayan, nasa screen ninyo. On page 14 of this particular order from the DNR, National List of Threatened Flora, from the Thymelacea family yan, yung first column, and then 429, number 429 species item, nandun po si Aquilaria malaxensislam. Aquilaria malaxensislam. So sa last column niya, ang sabi po dyan, ang common name niya sa Tagalog, bari. At ang Ingles, agarwood. Okay? So yung particular page po na yan, ayan ay mga listing ng endangered species. Endangered, take note po, nakapula. Okay? Next slide, please. Okay, dagdagan natin siya uli kasi nga we have 8 species of agarwood sa Pilipinas. Okay? 8 species siya. So, according to this, DAO 2017-11, hindi ko po kinikreate yun. I'm just relaying to you according to the sources. DAO 2017-11. Pumunta tayo sa page 25. Ang sabi nila, this is the vulnerable species. Ano-ano ito? Thymelacea family, Aquilaria apiculata, manggod, vulnerable. Aquilaria branchianta, that's binukat. Aquilaria cetrinicarpa, agododan. And then Aquilaria comingiana, that is butlo. Aquilaria comingiana, butlo. Okay? On 826, Aquilaria filaria. Okay? That is the lapnisan or palisan. Okay? According to this yan. And then 827, Aquilaria parbifolia. Butlong liitan. Kasi kamukha siya ni Comingiana. Kaya si butlo siya, lumiit pa. And then the last, yung 828, Aquilaria ordanitenses. So makulan. Okay? So, etong mga nasa vulnerable species na to, kung mapapansin nyo, pangkaraniwan, maliliit po siya eh. Ang mga categories po nito ay shrub. Hindi po siya tree. Ang medyo naiiba lang yata dyan si Aquilaria pilaria. Kasi medyo mataas siya. No? Nasa 15 meters tall siya kapag napabayaan, lumaki, 15 meters tall. The rest, si butlo, si Aquilaria comingiana nyo, shrub ang category, nasa 5 meters tall ang pinakamataas niyan.
The rest, mababa pa, parang bonsai na lang. Hanggang 3 meters tall lang siya. 3 meters tall? 1 meter tall. Kasi meron kaming, chinismis na, no? Meron po kaming Aquilaria farbifolia or butlong liitan. So, hindi siya nalaki, hanggang ganun siya. Yung bulaklak niya at saka yung bunga, similar with the Aquilaria commingiana butlo. Okay? So, maliit lang siya. The rest, wala po tayong, kung iyan ilalagay nyo sa sa isang plantation, para kayong hindi wise ang inyong magiging desisyon. I am sorry, I have to tell you that. Kasi nga, hindi siya nalaki. Dahil, next slide please. Eto na siya. Native endemic species. Sinati natin muna yung yung 8 na yun, kung saan. Native endemic species. Below are the listing of 4 native endemic species of the Philippines as per DNR 2017-11 nga, namely Aquilaria farbifolia, ano po yan, very native. Talagang dito lang endemic. Aquilaria ordanitense sa Makulan, and then Aquilaria apiculata, Manggod, and then Aquilaria citrinicarpa, Agododan. Okay, so ito po yung endemic. Hindi po ito makukuha sa ibang countries. Si Trixie, please, ang aso. Sorry. Didistract ako. Next slide, please. So the native indigenous species, we have Aquilaria branchianta, binukat, Aquilaria commingiana. So kasi this species, meron po siya sa ibang countries. Branchianta, meron po siya sa Indonesia and then sa Malaysia. Si Aquilaria commingiana, the same, Indonesia. No? So sa Aquilaria pilaria, Indonesia din, si Lapnisan, and then Aquilaria malacensis, Bari. Next slide, please. Okay, sabi natin, Aquilaria malacensis indigenous. So nakikita din kasi siya o makukuha din siya. Meron din presence niya sa Thailand, India, Laos, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, and of course, number 10, Philippines. So kung i-google niyo siya, iyan yung bibigay sa inyo. And this has been confirmed from CITES kasi I am communicating with the CITES. No? CITES Thailand, CITES India, I am communicating, check-in. Kung mapapansin nyo, sinasabi ng sa ibang mga video na si Vietnam ay may malacensis. I am sorry. Vietnam, CITES denied na meron po sila. Next slide, please. Okay. So, paano yung yung mga tanim ko, Aquilaria cras natin, well, maraming nagkalat po kasi itong mga species nito before, kung mapapansin niyo siguro mga 3 or 4 years ago, ito yung mga kauna-unahang nagkalat sa internet na akala natin dahil sabi ni ganito, sabi ni ganoon, the best daw siya, pinakamaganda daw siya, or maganda daw siya sa plantation, etc., reasoning. Ay, scam po lahat. Fake news. Okay? Dahil Aquilaria krasna from Vietnam is an exotic nga. From Vietnam, an original habitat. Aquilaria microcarpa from Malaysia, Aquilaria sinensis from China, and Aquilaria sabintigra from Thailand. Okay? As per Section 13 ng 9147, RA 9147, introduction of exotic wildlife. No exotic species shall be introduced into the country unless a clearance from the secretary or the authorized representative is first obtained. In no case shall exotic species be introduced into protected areas covered by Republic Act number 7586 and to critical habitats under Section 25 thereof. Okay? So malinaw yun. So ano ang implication nito? Yung mga exotic species na to, ang ibig sabihin, pagka kasi kayo nag-export, export value, remember, ang halaga ng inyong tanim, agarwood, ay hindi ho kayo makakakuha ng export CITES permit. Hindi nyo mailalabas. Pwede nyo lang gawin yan eksperimenton sa lokal. Wala ako kasing nakikitang batas na magbabawal sa inyo sa lokal na paggagamit niyan. But then, kung gusto nyo pagkaperahan, doon po tayo sa 8 species na binabanggit ng ating 207-11. Tama. I don't know. Pero yun. Dapat doon lang. Kasi yung 8 species lang po na yun ang mai-issuehan
ng CIRES Export Permit. Exotic species, I am sorry. Hindi po for investment yon. Okay? So, clear po yan. Next slide, please. Okay. So, pag-usapan natin. Sinasabi ko kasi kanina na si Aquilaria malaxensis lang ang tumataas ng 50 meters tall kung iiwanan nyo. Kasi ang target harvest natin sa ating mga plantation, we are campaigning na at least 10 years time, magpalaki tayo. Siguro mga kasing laki ng hita nyo yun. Huwag lang yung matabang hita. So, kasing laki ng hita natin yun siguro, and then for 10 years, we can harvest. Okay? Pero, mga nasa ano yun siguro, 10 to 15 meters tall. Pero kapag hindi nyo hinarvest ng 10 or 15 or 20 years after, maabot nga po siya ng 50 meters tall. Previously, may mga iba kasing mga literatures na nagsasabing 40 meters tall. Either way, 40 meters tall, 50 meters tall, nasa ganun siya kataas. Compare mo siya dun sa 7 species na 15 meters tall or 10 meters or 5 meters. So kaya initially, ang sabi ng DNR before, go with Aquilaria malaxensis. Pero marami nagpo-protesta kasi nga nakapagtanim na sila eh. Nakapagtanim na sila ng kumingiana ng butlo, and then yung iba crush na. Sa crush na wala talaga tayong magagawa. But now, yung mga kung nakakakuha ngayon ng wildlife culture permit, ang nilalagay na lang nila doon ay hindi na po Aquilaria malaxensis, but rather Aquilaria spp species. So meaning, pwede na siya. Pwede nyo na siyang gawin sa plantation. Yun nga lang. Kung gusto mo siya ng ganun lang kakaparaso mga oil ang nakukuha nyo, do not expect ₱1 million return doon sa ganong investment. Okay? So Aquilaria malaxensis, yan po yung image na nakita nyo, yan yung buto niya, no? Yung buto. Yes, may buto, may prutas. Yun yung fruits niya, may buto. Ano ho? Aquilaria malaxensis grows best in undulating terrain in the moisture lowland tropics, being found at elevations of 0 to 1,700 meters above sea level. So ganun siya kataas. Umaabot siya ng ganun kataas. So pero lowland pwede din sa 0, pwede. Yung mga rice plantations pa pwede. Okay? So kaya lang siyempre may chemical, so patitigilin muna natin magtanim bago lagyan ng chemicals yung mga yun kasi baka makuha anong ating itatanim. It prepares an annual rainfall of 1,500 to 6,500 mm, a mean annual maximum temperature. So yung rainfall niya, take note, based dito kasi sa atin sa Pilipinas, ganyan yung rainfall o tubig na kailangan niya, but sa Pilipinas ay nasa 500 mm lang yata. Hindi ko na maalala. So ang ibig ko lang sabihin dyan, malakas siya sa tubig, matakot siya sa tubig. So kung wala kayong balak yung magdilig sa kanya ng twice a day, morning, afternoon, wag na muna kayong magtatanim ng ganoong summer na wala kayong source. So hintayin niyo yung rainy, and then mag-ipon, and then pagawa kayo ng inyong mga drip irrigation o water source supply. Requirement din po ng DNR kasi yan. A mean annual maximum temperature of 22 to 28 degrees Celsius. O can you imagine, ha? So pwede daw na to tolerate niya yung maximum temperature na 28 degrees. Okay? Baguio is 26, so pwede sa Baguio magtanim. And a mean annual minimum temperature kaya niya 14 degrees to 21 degrees Celsius. O anong pinakamalamig, di ba? 0 freezing point degrees Celsius. So pwede. Walang problema. So ang Pilipinas, suitable siya because being a tropical. Okay? Kaya pwede si Aquilaria malaxensis nationwide itanim. Prepares heavy soil developed from gneiss and other metamorphic rocks. So ito yung pinakamalapit dito, no? Yung mga bumibili kasi sa amin, agarwood. Excited sila, no? Nasa bags. Yung mga binibili nilang naka-bags na ganyan, ay hindi siya makita. Naka-bags. Pag binili nila yan, automatic, nililipat agad nila sa kanilang bags na may loam soil. I am sorry, mamamatay siya. Ayaw niya ng buhaghag or yung too loose yung soil. Gusto niya is kapit na kapit ang soil sa ugat niya. Okay, cover na cover siya. Kaya nga,
heavy soil o hard soil ang tawag ko dyan. Ano? So, yan yung nakukuha sa kadalasan dun sa mga, yung adobe na crush. Ayun. But it also grows well on sandy loams developed from sandstone. No? So, ganun talaga siya. So, isipin mo, yung ugat niya na maliliit, paano siya makaka-penetrate down sa mga ganyang klaseng katitigas na puno ay ng lupa. Next slide, please. So, flowering and fruiting may start at an age of 4 to 6, 4, 5, 6 kasi yan normally, no? Based on dun sa mga experiences ng ating mga consultant. Pero sa Lao Republic, ay umaabot siya ng mga 8 or 9 dahil nasa forest siya. Doon sila nag-plantation. So, hindi siya na-fertilize, hindi siya nadidilig maigi. So, slow ang kanyang growth. No? Pero kapag naalagaan mo siya, 4 to 5 years time, it can bear fruits. Okay? Good seed years occur infrequently, and a medium-sized tree may then produce 1.5 kg seed. So simula, maliit lang, ano? Isang puno. The best agarwood yields are from the trees of 50 years age or more, but resin is produced as early as 20 years. We are talking yung nasa wild. Ano ho? Pero may alam ako na 50 years na yung kanilang puno ay hindi naman nagkakaroon ng hindi naman nade-develop naturally yung kanyang agarwood doon. No? So meron daw mga ilan na 20 years meron na sa wild. Prepares heavy soil, develop. Okay. Next slide, please. So ang tanong, ano ba yung suitable, sir? Paano ba natin malalaman kung suitable yung aming lupa? Kasi ito yung laging question. Siguro sa aking page, ito ay siguro 10, 20, may tawag pa yun, ano? So ang tanong lagi is anong soil suitable yung Aquilaria, si agarwood, si Bari. In plantation forestry, this is what I am telling them. It is essential to carefully assess the ecological conditions at the planting, and to assess whether a potential species will survive and grow. Testing lang muna. Pero kung may nabubuhay ng ibang species dyan na native, malamang sa hindi, mabubuhay si Bari. Next slide, please. Okay, yung pH niya, ito importante to kasi yung pH niya ay magdedetermine. So kapag nasa alkaline siya or nasa neutral to 14 alkaline, hindi po siya mabuhay. Ang requirements po niya ay nasa pH between 4 to 6. Medyo acidic, konti, 4 to 6. Okay? Next slide, please. Transplanting. Nako, ito yung malaking issue sa transplanting, no? Kasi nga kala nila kasi pangkaraniwan, pero hindi po. Number one tips na masasabi advice ko is older seedlings might not be good due to kasi look at this. Yung niya, yung bakit ganoon? Ayan. Ito po ay para hanggang diyan lang to. Ang ibig sabihin ito ay ready for transplant na. Pagka ito po ay tumaas, yung lumaki pa siya, mag-coil na po, iikot na yung kanyang taproot. So hindi po advisable yan. Kasi ang taproot is supposed to be go down deeper. Siya po yung pumapasok. Tapos yung mga secondary roots niya, yun ang kumukuha ng support ng pagkain. So ganun po siya. So hindi siya pwedeng mag-coil. So we are not advising na kapag medyo may edad na yung seedlings, patatandain niyo, palalaki niyo pa. Kasi yan nasa po ito mga nasa 24 inches po ito, no? So ang transplantable na sinasabi namin seedlings ay from 12 inches to 24 inches. So kapag palalakihin niyo pa siya for 36 inches, ilipat niyo po sa malaking bags. At pag palalakihin niyo pa siya sa lalagyan na iyon, more than 36 inches, ay wag niyo na hong ililipat. Wag niyo na hong ililipat kasi nga po, yan ay may hirapan na mamamatay na kasi ma-expose na yung kanyang ugat. Tapos, preparing, tapos kapag ililipat na ho siya namin, yung ganitong size po, nasa 24 inches, ay naghuhukay po kami ng kapag malaki yung nasa 60 by 60 by 60
cm po siya, no? Yung hole, yung butas. Pero sa mga ganitong maliliit lang po, yung mga nasa 24 inches lang na ano, ang ginagamit namin ay 40 by 40 cm by 40 cm. Ano ho? Tapos we leave the hole with rain, sunlight, and oxygenated soil helps to grow the root. Ano po? Kasi nitrogen na siya. If the soil is hard, then dagdagan po natin siya sa simula. Ano? Dagdagan po natin siya ng coco peat. Okay? So, yung soil po na inaalis natin kapag naghuhukay tayo, nilalagyan na po namin siya ng manure. Next slide, please. Ito po yung magiging itsura niyan. So, yung kapag ka 60 by 60 by 60 po yung ating hukay, ay nasa ilalim po niya is yung manure niya, and then nakamix po siya dun sa soil na hinukay natin, and binabalik lang natin siya. So, ang ibig sabihin, kung makikita niyo yung leeg niya ay dapat dito, dyan din ang tanim ninyo. Huwag niyo pong itatanim lulubog hanggang dito or hanggang dito. No, hanggang dito lang po. Tapos yung ito, kasi pag 1 year naman nabulok na siya, so pwede niyo kung hindi pa, pwedeng gupitin. Tapos ito, do not expose the roots. Next slide, please. How many trees can we plant in 1 hectare? 1 hectare is 10,000 square meter property, ano. For monocropping, pag ibig sabihin, yun lang itatanim yung agawood lang with a spacing na 2.5 meters by 2.5 meters at 6.25 square meter per tree ang kailangan niya. So sa 1 hectare, 10,000 divided by 625 will give you 1,600 trees. Okay? Per hectare. Masyado na pong marami yan. Kung ang property niyo is 1 hectare lang, kailangan mag-allocate kayo ng space para sa pag-harvest, sa warehouse, sa pag-separate ng infected and then not, so mga ganun po. Pero what we are recommending, 1,600 ang laki na pong pera yan. Okay? So what we are recommending is agroforestry, planting grid na 3 by 3, and then mag-intercrop po tayo ng mga pwede nating mapakinabangan. Well, number 1 is nitrogen fixing trees, yung mga fruit trees, and then the other fragrant trees. Next slide, please. Ayan po. So 2.5 siya. Gawan natin siya ng sa susunod na lane naman natin siya is nasa gitna siya to create a triangular grid or hexagonal grid like na nakikita po ninyo sa screen. Next slide, please. Ayan po ang itsura ng aming farm doon sa Antique, the 20 hectares Agawood Farm. Ay nasa elevation po niyan. Ay diyan po ako nag-stay, nasa ano yan? Nasa 400 meters above sea level na po yan. Okay, next slide please. Ayan po, courtesy of Mini. Yan yung mga galing sa amin na tinanim na po nila. Next slide please. Ang nasa picture po ay ang chairman ng Region 3, Central Luzon Agawood Growers Producers Cooperative, Mr. Jeff Bote. Yan po yung sa right side po ay yan yung kanyang yung tree guard niya, no? Kinulob niya, may chicken wire and then may sako. So ganyan na po kataas. 2 years ago yan. So ngayon siguro taller than that. Next slide please. Sa left, ayan po ay si Mr. Michael Cuarteros sa Agusan del Norte. 2 years ago, ayan, siguro mga kasi laki niya na rin po yung ano niyan, taas niyan. And then sa right side is si Mr. Jason Mendoza, ornamental from Purview po siya. Next po. Yung nasa left side, ayan ay sa Isabela State University, Region 2. And then sa right side po, ayan ay yung tree guard ni Mr. Renald Bunyag from Region 4B, Chairman, Agawood Growers Producers Cooperative, Mimaropa. Next, please. Sa right side, ayan po yung farm ko. Binisita ako ng taga-PCA po. Nagbibigay sila ng mga organic fertilizer for my Agawood. Next slide. Next po, please. Sa left side, yan po yung isa sa mga tanim na doon. So kung mapapansin nyo, kasing taas na po yan, ng taga-Sendro po yan, DNR Sendro. So they're inspecting the farm, no? Weekly po yung inspection nila. So pinag-aaralan nila, nagre-record sila. Every move po kasi ng mga seedlings, development, ay kailangan i-report sa kanila.
Okay, dun sa right side po siya, kung mapapansin niyo yung color ng kanyang leaves, ay ito po yung nasa right side ay nasa ilalim po yan ng tree na kapat. Ginagamit ko po yun sa mga presentation kapag may nagsiseminar po ako sa mga LGUs doon. Ayan po siya. So magkaiba siya. So pero yung nasa right side, nasa left side na yung leaves niya, kung mapapansin niyo yung nag-yellowish. But then after naman po yan ng medyo wala na yung masyadong strong sun, eh nagiging green na pa rin naman po siya. Next slide please. Ayun. So, any question po? Very limited lang po talaga. 20 minutes lang binibigay natin sa akin. Eh, baka po ina-consume na natin more than that. So, you can get in touch with me. Pwede nyo na po itong screenshot and then get in touch kung ano pa mga questions about the inoculant, about the distillation. Mas kinabanggit na kanina nila, Ma'am Florian. But then, you can get in touch with me with that number. Next po. Next po. Very good. Oh, ayun na pala. Thank you very much for listening and have a good day, everyone. Happy farming. Wow.